Greek Mythology, isang libro na punong-puno ng mga kwento at dito makikilala ang mga Diyos at Diyosa tulad nila Zeus, Poseidon, Athena at marami pang iba, at maging ang isang sikat na kwento ng halimaw tulad ni Medusa. Marami pang kwento ang mapapakinggan sa Greek Mythology, ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Halina't ating tunghayin ang kwento at umpisa ng lahat sa Greek Mythology. Ito ang kwento ni Uranus. Halina't ating simulan. Like and share. Follow for more videos. Thank you. Sa ng lahat. Noong wala pang nabubuhay, wala pang masasabing daigdig, wala pa ang mga god at goddesses, ang mayroon lamang noon ay ang isang kawalan. Kawalan na napakatahimik at napakadilim. At ang isang kawalan na ito ang simula bago malikha ang lahat. Siya pa lamang ang naroroon. Siya ang umpisa ng lahat. Siya ang umpisa ng Greek Mythology. Sa napakatahimik at walang anumang makikita sa kawalan na ito, ay doon biglang nagkaroon ng isang pagyanig at isang napakalakas na enerhiya ang nabuo, at ang kaganapang ito ay bigla na lang tumigil at biglang nanahimik na lang ang buong kawalan. At doon ay naganap na nga ang napakalakas na pagsabog sa buong kawalan na ito. Sa pagsabog na ito ay dito umusbong ang mga primordials. Una na ngang umusbong dito ay si Gaia, ang God of Earth, na siyang nagsisilbing daigdig ng sangkatauhan. Kasama niyang umusbong dito ay ang kanyang mga kapatid na sina Eros, ang Diyos ng pag-ibig, Erebos na siyang Diyos ng kadiliman, at ang Tartarus na kung saan ang lugar na ito ikinukulong at pinaparusahan ang mga masasamang nilalang. Si Gaia ay may kakayahang magbigay ng buhay mula sa kawalan, at dito nga ay kanyang ipinanganak ang Diyos na si Uranus, na kung saan ito ay ang mismong kalangitan. At doon ay mula sa pagkikipagsiping ng mundong si Gaia sa kalangitan na si Uranus, ay doon ipinanganak ang unang henerasyon ng mga Titans. At ito ay sina Oceanus, Cuyos, Crius, Hyperion, Lapithus, Thea, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoebe, Thetis, at Kronos. Matapos nga ipinanganak ang mga Titan, ay muling nanganak si Gaia ng mga kakaibang nilalang. Ang mga ito ay ang mga higanteng may iisang mata lamang sa mukha, at isa din dito ay ang mga nilalang na may 100 braso at 50 ulo, at ito nga ay ang mga Hecatonchires. Dahil nga sa pisikal na kaanyuan ng mga nilalang na ito, ay lubos na kinamuihan ni Uranus, dahilan upang ipakulong niya ang mga ito sa lugar ng Tartarus. At dahil sa ginawang pagkulong ni Uranus, ang mga anak nila ni Gaia ay lubos na ikinalungkot at nakaramdam ng galit si Gaia dito sa kanyang asawa na si Uranus. Doon ay napagdesisyonan ni Gaia na kalabanin si Uranus, at upang magawa niya iyon ay humingi siya ng tulong sa iba niyang mga anak, at gumawa si Gaia ng isang maalamat na karit. Ang karit na ito ay kanyang ibinigay sa kanyang anak na si Kronos, ang pinakabata sa mga henerasyon ng mga Titans. Pumayag si Kronos sa balak ng kanyang ina, sapagkat takot si Kronos na baka matulad din siya sa kanyang mga kapatid na nakulong sa Tartarus. Ito na din ang dahilan upang mapalakas ang kanyang loob na gawin ang kanyang misyon.
At nang dumating nga ang pagkakataon na muling makikipagsiping si Uranus kay Gaia, ay ito na ang naging hudyat upang isagawa ni Kronos ang kanyang misyon. At dito ay kanyang pinutol ang ari ng kanyang ama gamit ang kanyang karit na bigay ni Gaia. Matapos maputol ang ari ni Uranus, ang kanyang mga dugo at semen ay nagkalat sa daigdig na nagresulta ng pagkakaroon ng iba pang buhay at nilalang sa mundo. Ang ibang parte ng kanyang ari ay napunta naman sa karagatan at dito ay nabuhay ang isang diyosa na walang iba kundi si Aphrodite, kasama na ang ibang nilalang ng karagatan. Matapos nga mapatalsik ni Kronos ang kanyang ama na si Uranus, doon ay napalaya niya ang kanyang mga kapatid mula sa Tartarus, at ito'y ikinatuwa ni Gaia sapagkat malaya na ang kanyang mga anak. Kaya't doon si Kronos na ang naging pinuno ng mga Titans at sa buong mundo bago sila pabagsakin ng mga Olympians at bago maging hari ang Diyos na si Zeus. Kronos, ang hari ng mga Titans at siya ang pinakabatang anak ni Uranus ang langit at si Gaia na mundo. Sinasabi nila na itong si Kronos ay ang isang Diyos na makasarili dahil pinatunayan niya na siya nga ay gaya din ng kanyang ama na si Uranus. Mga kaibigan, ating tunghayin ang kwento ni Kronos, ang hari ng mga Titans. Like and share. Follow for more videos. Thank you. Titans at sa buong mundo bago sila pabagsakin ng mga Olympians at bago maging hari ang Diyos na si Zeus. Kronos, ang hari ng mga Titans at siya ang pinakabatang anak ni Uranus ang langit at si Gaia na mundo. Sinasabi nila na itong si Kronos ay ang isang Diyos na makasarili dahil pinatunayan niya na siya nga ay gaya din ng kanyang ama na si Uranus. Mga kaibigan, ating tunghayin ang kwento ni Kronos, ang hari ng mga Titans. Like and share. Follow for more videos. Thank you.